Hello mga brothers and sisters, kaibigan at mga kapatid. Nais ko muling mag-share sa inyo ng mga bagay sa Bible kung saan dito ay tinutukoy na tayong lahat ay nangagkasala at walang nakita matuwid kahit isa. In the book of Romans chapter 3 verse 10, that as it is written, there is none righteous, no not one. And sinasabi niya rin na kung saan nang dahil sa kasalanan ay hindi tayo nakakaabot sa kaluwalhatian ng langit, sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Alam niyo mga kasama at mga kaibigan, ang salita ng Panginoon na kung saan ito yung nagpapatunay at nagwa-warning sa atin na kung saan na dapat huwag tayo magpatuloy sa mga gawain na kung saan ito ay dulot ng hilig ng laman, o ito yung tinatawag na lust of the flesh. So, isinilang tayo sa mundong ibabaw na ito na wala tayong dala at wala rin tayong madadala nga, which is the sinasabi ng Bible yan. At nananawagan ng ating Panginoon sa atin na magpakabanal tayo sapagkat ang Panginoon ay banal. Ye be holy because I am holy, sabi nga po niya. Kaya mga kasama, huwag na natin bigyan ng oras o panahon yung mga bagay na walang kabuluhan sa buhay natin, sapagkat ang Panginoon ay lubos niya tayong minamahal at hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak sa atin nang dahil lamang sa mga bagay na dahilan ng takbo ng mundo. Ito yung mga walang marami, alam na po natin yan, yung mga bagay na sanhin ng kasalanan at mga bagay na walang kabuluhan sa harapan ng Panginoon. Sapagkat ano nga ba naman ang buhay po natin na sinasabi ng Bible in the book of James or sa aklat ng Santiago? For what is your life? Sabi nga po niya. It's even like a vapor that appeared for a little time and then vanish it away. Sabi nga niya. So, doon nagpapatunay na isipin na lang natin for our past life, present life, at saka itong future life natin. The past, present, and the future of our life, yung ating buhay. So, kailan lang tayo naging bata? At ngayon ay nandito na tayo sa ganitong edad at ang pinaghahandaan natin yung future life natin. It's not only the future life natin dito sa pansamantalang pamumuhay dito sa bundong ibabaw, mga kapatid, mga kaibigan at mga kasama. Sapagkat ang inahanda ng ating Panginoon sa atin ay yung buhay sa kanyang kaharian. Alam nyo kapatid, kung magpapatuloy po tayo sa mga dahilan ng sanhin ng mga kasalanan, ito yung walang hanggang kaparusahan sa ating mga kasalanan, sa ating managagawang mga labag sa kalooban ng Panginoon, ay ito yung walang hanggang pagkalayo sa Panginoon, eternal condemnation or eternal separation in the presence of God kung tayo ay isang makasalanan. But if you are righteous in the presence of God, there is a promise for those who are following the will of God. Ito yung consequence ng ating pamumuhay. Pagka tayo po ay gumawa ng mga labag sa kalooban ng Panginoon, ng ating Panginoon, na ating tagapagligtas, ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay mapaparusahan ng walang hanggang kaparusahan. Sabi nga sa Bible, there is garnishing of teeth. Sabi niya, yung pangangalit ng mga ipin at tayo parurusahan ng walang hanggang parusa na base sa ating Bible. At yan ay isi-share ko dito sa ating video, yung part ng sinasabi ng Bible na kung saan kapag tayo magpatuloy sa ating mga nagagawang labag sa kalooban ng ating Panginoon, ay maraming sinasabi ang banal na kasulatan. Which is itong ang banal na kasulatan, which is ito po yung buhay na salita ng Panginoon. Ito yung Bible, the scripture na sinasabi. The scripture, the Bible, the living words of God. Ito po yun. Kung saan sinasabi niya na kapag kung tayo ay hindi magbago, hindi tayo magsisi sa ating mga kasalanan, wala tayong pag-asang kamtan ang kanyang pangako. Ano po ba yung pangako ng Diyos na yan sa atin? Ito yung buhay na walang hanggan, mga kaibigan, mga kasama at mga kapatid. Kapag tayo nagpatuloy sa kasalanan, walang hanggang kaparusahan.
doon sa lake of fire na sinasabi ng Bible. That whosoever not found his name in the book of life shall be perished. O ikaw ay mapaparusahan at mapapahamak ka, kaibigan, kapatid, mga kasama. Pero pag tayo po ay nagpatuloy sa mga bagay na ayon sa kalooban ng Panginoon, ang hope natin or ang ating pag-asa na ibinigay ng Panginoon sa atin ay buhay na walang hanggan. Kaya gaya ng sinasabi niya doon sa pinakamagandang parte ng verses ng Bible in the book of John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life." We have everlasting life through Jesus Christ our Lord if we believe in Him, if we receive Him according to the book of John 1:12. If we receive Him, as many as receive Him, sabi niya sa book of John 1:12, as many as receive Him, to them give He the power to become the Son of God. Bakit? Bakit niya sinabi yun? Kasi nga mahal tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo nais na mapahamak, mga kaibigan, mga kasama. Sapagkat, mapanginuhod ang Panginoon, mapagpasensya ang ating Panginoon. Sapagkat binibigyan pa niya tayo ng pagkakataong magsisi sa ating mga kasalanan, kaya nananatili pa rin tayong buhay dito sa mundong ibabaw. Because sabi ng Bible, the eyes of the Lord are in every place, beholding for those who are doing good and bad. Kapatid. Kaya pagsisihan mo na yan, kapatid. Hintuan mo na yan. Kung ikaw man ay nalululong sa bisyo, hintuan mo na yan. Sapagkat hindi nais ng Diyos ang ginagawa mo. Hindi niya gusto yan, kapatid. Sapagkat binigyan ka ng Panginoon ng buhay na malakas na pangangatawan, kumplitong pag-iisip, kumplito ang iyong physical na pangangatawan. Tapos tapos sisiraan lang natin sa mga bagay na walang kabuluhan, na kung saan ito'y gawain lamang ng mundong ito, na kung saan ang mga bagay na yan ay temporal lamang. Sapagkat ang Panginoon ibinigay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, at nabuhos ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo para sa naging kasalanan ko, naging kasalanan mo at naging kasalanan ko, na because of the shedding the blood of Jesus Christ in the cross of Calvary, there's no remission of sin. Walang pagkahugas o pagkatubos ng ating mga kasalanan kung wala si Kristo na siyang napako sa krus ng Kalbaryo, kaibigan. Kaya kung ikaw man ay gumagawa ng isang bagay na hindi naaayon sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo, tigilan mo na yan, kapatid. Upang sa gayon ay maging malinis tayo na humarap sa ating Panginoon. Sapagkat sinasabi ng Bible in the book of Hebrews, it is appointed unto man that wants to die after this the judgment. Na pagka tayo namatay sa mundong ibabaw na ito, the question is, handa na ba tayo? Sigurado na ba tayo? Yes, walang nakakaalam na kahit sino, kaibigan, na kung kailan tayo mamamatay sa mundong ito. Diyos ang pagkakataon upang magsisi ka. Sapagkat, gaya nga na sabi niya, it is appointed unto man. Itinakda sa tao na minsang mamamatay, at ang kasunod ay ang paghuhukom. Kapag tayo ay namatay sa ating physical na pangangatawan, i-judge tayo ng Panginoon. I-judge yung kaluluwa natin, yung buhay natin. Tayo haharap sa Kanya kung ano yung mga nagawa natin sa mundong ibabaw na ito. Kapag dito sa mundong ibabaw na ito ay nandito lahat ng uri ng ang karumihan at kalapastangan sa harapan ng ating Panginoon. Inilagay tayo ng Panginoon dito upang tayo magpakabanal. Magpakabanal tayo. Sapagkat sabi niya, "Ye be holy because I am holy." Magpakabanal kayo sapagkat ako banal, sabi ng Panginoon. Sabi ng Bible na humble yourself in the presence of God. Kasi kung nagpapatuloy tayo sa paggawa ng mga bagay na walang kabuluhan, ito ay isang pagre-rebelde sa harapan ng Panginoon. Ayaw nating sumunod sa kanyang mga salita. Ayaw nating sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Parang isang magulang yan. Ang kanyang anak, kapag pasaway, pinapalo. Ganyan din, what is the Bible says that God chastiseth whom He loveth. Sabi niya, pinapalo ng Diyos ang kanyang mga minamahal. Kaya wag mo nang hintayin, kapatid, habang ikaw ay nasa physically fit ka,
mentally fit ka, huwag mo nang hintayin na paluin ka ng Panginoon, kapatid. Kasi pag ang Panginoon nang pumalo sa'yo, baka doon mo parang ma-realize na Panginoon, patawad dahil nagkasala ako sa'yo. Panginoon, sorry sapagkat sobrang sama ko. Kung kailan ikaw ay maaaring nakaratay na, doon ka palang hihingi ng sorry sapagkat nung may pagkakataon na ikaw ay dapat maglingkod sa Panginoon, inabuso mo lang ang iyong katawang pisikal sa paggawa ng mga bagay na walang kabuluhan sa harapan niya. Kaya wala kang ibang pinakamagandang gawin, kapatid, kundi pagsisihan mo na yan. Talikuran mo na ang mga bagay na marurumi sapagkat maraming sinasabi sa banal na kasulatan na patungkol sa mga kasalanan, patungkol sa karumihan sa harap ng Panginoon. And dahil sa mga kasalanan na yan, ay yan ang nagdala sa atin kung bakit tayo ay tumalikod sa Panginoon dahil sa mga kasalanan na yan. Dahil umayon tayo sa takbo ng mundo ito. Kaya ang sabi ng Bible is, huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito sapagkat ang lahat dito ay mapaparam. Ngunit yung buhay na walang hanggan na binigay ng Diyos ay isang biyaya yan, kapatid. For by grace, sabi nga niya, ye are saved, sabi niya. It is the gift of God, sabi nga niya. For all have sinned and come short unto the glory of God, sabi niya. Kapatid, pagsisihan mo na yan. Hintuan mo na yan kung gumagawa ka ng mga bagay na labag sa harapan ng ating Panginoon. Sapagkat mahal ka ng Panginoon, kaibigan. Mahal ka ng Panginoon. Huwag mo nang hayaan na kainin ka ng kasamaan. Huwag mo nang hayaan na pagharian ka ng kasamaan. Mayroon kang tamang pag-iisip, kaibigan. Mayroon kang tamang lakas at tamang pagdidesisyon. Saan ka ba? Saan ba ang pipiliin mo, kaibigan? Yung kaparusang walang hanggan o yung buhay na walang hanggan? Dalawang bagay lang, kapatid, ang pagpipilian natin, yung buhay na walang hanggan o walang hanggang kaparusahan. Yun lamang, kapatid, at naway ang banal na Espiritu ng Diyos ang siyang patuloy na mag-convict sa iyo or kumilos sa buhay mo. At ito yung pagkakataon mo. Na tanggapin ang ating Panginoon sa buhay mo. Buksan mo ang iyong pintuan ng iyong puso upang ang Panginoon, ang banal na Espiritu ng Panginoon ay makakilos sa iyong buhay upang mabago ka. Upang mabago ang takbo ng buhay mo, kaibigan. Kasi kung walang Kristo, kung ang sino mang taong walang Kristo sa kanyang buhay, ang sino mang taong wala ang banal na Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay, 100% yan. Tinatahak mo ang isang maluwang na daan. Wide way. Pero doon sa dulo nun, kaibigan, sa dulo nun, kapahamakan, distraction. Kasi that's what the Bible says, there are two types of way. Yung maluwang na daan, na ang dulo nun ay kapahamakan, distraction. At yung narrow road, ito yung mahirap na daan. Pero ang end nun ay buhay na walang hanggan. Bilang isang mananampalataya at isang sumusunod sa kalooban ng Panginoon ay tayo ay parang dumadaan sa isang mahirap na daan. Ngunit dahil nga sa pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon, dahil kapag tayo sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, ito ay pagtahak sa isang mahirap na daan. Ngunit sa dulo ng ating buhay, nandun ang tagumpay. Yung buhay na walang hanggan ay napagtagumpayan natin. Victory. Napagtagumpayan natin. Ito ang isi-share ko sa inyong verse sa Bible na kung saan ay ito yung nangyayari na ngayon sa ating kapanahunan. At sinasabi niya, this know also that in the last days, perilous times shall come. Yung mga darating sa mga huling mga araw, sabi nga niya dito, darating ang mga katakot-takot na mga pangyayari sa ating panahon. Sabi niya, for men shall be lovers of their own self. Ang tao ay mapagmahal lamang sa kanilang mga sarili. Covetous, boasters, proud, blasphemer, disobedient to parents, sabi niya, unthankful, sabi niya, unholy. Mostly ngayon, nangyayari yan, kaibigan, unholy. Without natural affection, trust breaker, false accuser, incontinent,
fierce, despiser of those that are good, traitor, sabi niya, traidor, heady, high-minded, sabi niya, lovers of pleasure, sabi niya, mostly yan, kaibigan, na ang tao ngayon ay lovers of pleasure. Kung ano yung nakikita ng tao na lahat ng magagandang bagay, ito ang gusto nila. At ang gusto ng tao ay mapasa kanya ang lahat ng magagandang bagay. Ayan, yan ang sinasabi niya. Ano pa? Unthankful, unholy, without natural affection, crossbreaker, despiser of those that are good, sabi niya, traitor, sabi niya, ano pa? Pleasure of that loves of God, having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. Yun ang nangyayari sa tao. Dahil doon sa mga bagay na yan na ginagawa ng tao, natural na ginagawa ng tao ngayon, yan ang mga dahilan kung bakit they are turned away from God. Habang ang Panginoon, patuloy tayong tinatawagan, patuloy tayong kinakawayan ng Panginoon, anak, halika dito. Sapagkat dito ay mayroon kang buhay na walang hanggan. Ngunit tayo ay natangay, kaibigan. Tayo ay natangay sa mga bagay na maganda lamang sa ating paningin. Maganda sa ating paningin. Ngunit ang mga bagay na yan ay temporal lamang. Ngunit ang panawagan ng ating Panginoong Hesukristo, tumalikod ka sa mga bagay na dahilan ng kasalanan, sapagkat kung ikaw ay nagbalik loob sa Panginoon, ang kapalit nito ay ang regalo ng Panginoon na buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian. Sabi nga ng Bible that there is joy in the presence of God over one sinners that repented, sabi niya, na may kagalakan sa kaharian ng langit, na ang isang makasalanan ay kapag siya ay nagsisi ay may kagalakan sa kaharian ng langit. So anong pipiliin natin ba, kaibigan, kapatid? Yung nang dahil sa ikaw ay makasalanan, nagsisi ka at sinunod mo ang kalooban ng Panginoon at ngayon ay kakakamtan mo ang buhay na walang hanggan, o yung ginagawa mo sa kasalukuyan, yung isang bagay na walang halaga sa harapan ng Panginoon, after ng buhay mo, pagkatapos ng buhay mo dito sa mundong ibabaw na ito, ay ang kasunod naman nun ay ang parurusahan ka sa mga nagawa mo dito sa mundong ibabaw na ito. At ang kaparusahan na yan ay walang hanggang pagkalayo sa Panginoon. Kasi isipin mo, kapatid, gaya na sabi ko kanina, for what is your life? Sabi nga sa book of James 4:14. For what is your life? It's even like a vapor that appeared for a little time and then vanished away. Kaibigan, parang isang singaw lamang ang buhay natin, na gaya ng sabi ng Biblia sa aklat ng Santiago 4:14. Kaya kaibigan, pagsisihan mo na yan. Hintuan mo na yan, kaibigan. Alang-alang sa buhay na walang hanggan. Sapagkat yun ang regalo ng Panginoon sa iyo. Yun ang naghihintay na regalo ng Panginoon sa iyo kung ikaw ay susunod lamang sa kalooban ng Panginoon. Ang bidyong ginawa kong ito ay maging call out sa iyo, wake up call sa iyo, na magbalik loob ka na sa Panginoon. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa kaunting salitang na ibahagi ko. Lord, salamat po sa salita mo at na ibahagi ko. Ang sino man nawa, Panginoon, na makapanood nito ay magkaroon ng conviction sa kanilang puso, na talikuran po nila ang kanilang mga kasalanan at magbalik loob sila sa iyo, Panginoon, sapagkat kung hindi sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan, ay walang hanggang kapahamakan at walang hanggang pagkalayo sa iyong harapan, Panginoon. Lord, salamat po sapagkat ang mga salita mo ay patuloy na kumikilos at ang iyong banal na espiritu siya rin kumikilos po sa amin upang sa gawin, Panginoon, ay magkaroon po kami ng limitation sa aming pong mga ginagawa. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo sapagkat ang mga salita mo ay kasi nagbibigay ng babala or warning sa amin upang wag po kaming mapahamak, Panginoon. At ang mga salita mong ito ang nagbibigay ng warning kung kami man po, Panginoon, ay nakakagawa ng mga bagay na labag sa iyong kalooban upang sa gayon, Panginoon, ay maging karapat dapat po kami sa iyong harapan. Lord, salamat po. At naway ang sino mang makapanood ng video ito
naway maging conviction at wake up call upang sila, Panginoon, ay magbalik loob sa iyong ah, kalooban, Panginoon, at wag na po silang magrebelde sa pamagitan ng paggawa ng mga bagay na labag po sa iyong kalooban. Akin pong ibinabalik ang lahat ng kapurihan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.